Hello mga kabarbers, meron na naman akong bagong gupit na i-share sa inyo. Itong gupit na ito ay tinatawag na barber's cut, or basic barber's cut na kahit noon pa man ay paboritong gupit ng mga Pilipino lalo na ng mga bata at student at kung tawagin nga ay gupit binata. At sana ay may matutunan kayo at sundin nyo lang ang mga step by step na ay papakita ko sa tutorial na ito. At bago tayo magsimula ay kailangan naka-ready na ang iyong mga kagamitan. At ang una kong gagawin ay kailangan nakaayos ang buhok ng ating gugupitan para hindi makalat at para di ka mahihirapan. Sa paggupit kasi mga kabarbers ay may kanya-kanya tayong estilo at depende yan sa barbero kung saan ka comfortable. At itong ituturo ko ay based lang sa aking kaalaman at kagustuhan. At ang unang guide na ginamit ko ay guide number 2. At gugupitin ko siya gamit ang guide number 2 pie cut. At kailangan ay eksakto lang ang kanyang taas. At sa paggamit ko nga ng guide number 2 ay itinaas ko nga pala ang lever adjuster. At kailangan din na dahan-dahan lang muna lalo na sa mga baguhan pa lamang sa larangan ng paggugupit. At ito nga palang estilo na ito kagaya nga ng sinabi ko kanina na may kanya-kanya tayong diskarte at sana magustuhan ninyo itong aking style. At ipagpatuloy natin ang paggupit gamit nga ang guide number 2. At dagdag kaalaman din pala mga kabarbers, kailangan kapag kayo ay nagugupit ay dapat gumagana din ang iyong imahinasyon, kailangan alam mo din kung ano ang nababagay sa iyong ginugupitan, kailangan ay bago ka magsimula ay dapat i-analyze mo muna ang buhok ng iyong gugupitan. At kapag nasa isip mo na kung ano nga ba ang magandang hairstyle o gupit sa iyong customer o client saka mo ito simulan. At para tuloy-tuloy ang iyong ginagawang paggupit sa iyong client, kapag hindi mo kasi ginawa ang bagay na sinasabi ko sa iyo ay talagang mahihirapan ka, lalo na kapag baguhan ka pa lamang sa larangan ng paggupit. At kailangan nga pala na dapat ay pantay-pantay ang paghagod natin ng guide number 2. Para walang mga excess hair o yung mga nakausling buhok na natira, para kapag gumamit tayo ng guide number 1 ay hindi na tayo mahihirapan. At ang sunod naman nating gagamitin ay ang guide number 1. At dapat ay nakataas din ang lever adjuster. Sa bandang ibaba lang natin gugupitin kapag guide number 1 na ang gamit. Huwag natin masyado itataas ang paghagod, dahil baka na maipis masyado at mahihirapan na naman tayo maghabol, kaya dapat ay alalay lang ang paghagod gamit ang guide number 1. Kung makikita nyo sa ginagawa ko ay lower side at hanggang gitna lang ang binabawasan ko, hindi ko siya masyadong itinataas kasi nga para sakto lang ang blending or para mas maganda ang transition. Huwag nyo muna isipin ang pagtanggal ng kanto, dahil gagawin natin yan ay mamaya pa. Ipapahuli natin siya, dahil mas madali lang naman ang pagtanggal ng kanto. At dapat sa paggugupit ay dapat kontrolado mo din ang iyong pulso. Madaling salita dapat ay mag-alaw o hindi nanginginig ang iyong mga kamay dahil may pagkakataon na mauuka ito. Dahan-dahan lang at dapat ay malinis ang paghagod natin ng guide number 1, kagaya ng ginagawa ko, dapat ay matuto tayo na kailangan pulido. At disclaimer lang mga kabarbers, hindi naman sa nagmamagaling ako, sa tagal ko na sa larangan ng paggugupit ang dami ko nang nakita na sobrang napakabilis magupit pero ang outcome ay hindi maganda at hindi pulido. At hindi rin nababagay. At hindi nasusunod ang gustong gupit ng client. Maiiwasan naman natin ang ganun kung mayroon tayong disiplina at dedikasyon sa paggugupit, kapag mahal mo ang trabaho o talent mo dapat ito ay bigyan mo ng halaga, at dapat masaya ka sa ginagawa mo. At dapat ay mapasaya mo ang iyong client. Dahil masarap sa pakiramdam kapag napapangiti mo ang iyong client o na kahit sino paman. At ang sunod naman natin na gagawin ay inalis ko na nga ang guide number 1. At gagamit na nga ako ng 0, kapag 0 ang gamit ay ibig sabihin walang guide na ginagamit at mas manipis na ang magiging bawas, kaya dapat ay mag-ingat sa pagbawas, dahil kapag nagkamali sa pagbawas ay pwedeng moka at mas mahirap nang habulin pa. Sa bandang ito ay naka-close lever ang adjuster, ibig sabihin ay mas manipis lalo, kapag naka-open naman ay medyo makapal. At ang paggamit pala ng adjuster ay depende lang sa gugupitin. Pwede mo siyang laro-laruin. Pwede siyang naka-open or close. At ang ginawa ko nga sa puntong ito ay yung sa lower side lang ang binabawasan ko para nga mas maganda ang blend. Mas maganda kasi kapag simula sa lower part manipis. At habang paakyat ay kumakapal. At para di ka na bumabalik sa iyong trabaho o ginugupit na buhok ay kailangan bago mo ito iwanan dapat siguraduhin mong malinis ito. Kailangan pulido. Kung napapansin ninyo ay nililinis kong mabuti ang pinaka-lower part para kapag natapos ko na ang paglinis sa ibabang bahagi ay mag-focus na naman tayo sa pag-alis ng kanto. Pero bago ko nga pala alisin ang kanto ay nag-ahit muna ako, ito nga pala ang technique mga kabarbers, mas maayos kagad ang kinalabasan. Kasi kapag nag-ahit muna or nag-shave bago alisin ang kanto, kapag nag-shave kasi kagad ay nakikita mo kagad ang magandang result, mas malinis kagad tingnan. Kaya mas okay kapag mag-shave kagad. At sa pag-shave naman ay dapat mag-ingat lalo na sa mga baguhan pa lang, dahil ang pag-shave ay delikado, konting pagkakamali ay pwede mong masugatan o mahiwa ang iyong client. Dahan-dahan lang, at dapat ay smooth at magaan lamang dapat ang iyong diin.
At ganito nga pala ako mag-ahit, mababa lang dapat at dapat ay sundan mo lang ang hairline. Pero minsan ay depende rin yan sa gusto ng client. At meron din naman na sadyang mataas talaga ang hairline. Dahan-dahan lang mga kabarbers ang pag-ahit para siguradong walang sugat si client at dapat ay matalas o matalim dapat ang gagamitin nating blade. At kapag mapurol ang blade na gagamitin, ay masakit ito at hindi tayo makakaahit ng maayos. Pero kapag matalas naman nag-blade o shaver na gagamitin mo ay, napakasarap nitong gamitin, at swabe lamang ang paghagod, pero dapat ay kontrolado mo din. At kapag natapos na nga tayo sa pag-shave ay ang sunod nating gagawin ay ang pag-alis naman ng kanto. Sa pag-alis ng kanto ay dapat mayroon tayong suklay na gagamitin, at dapat yung suklay ay flat para makakalapat yung blade ng clipper sa suklay. At panoorin nyo muna mga kabarbers kung paano ang gagawin ko sa pag-alis ng kanto gamit ang suklay na ito, tinatawag na overcomb. Sa pag-alis ng kanto ay pwede mo rin gamitin dito ang gunting lamang at kahit hindi ang clipper. Pero para sa akin, mas gusto kong gamitin ang clipper o tinatawag na overcomb dahil para sa akin ay mas napapadali ito, kumpara sa gunting lamang. At panoorin nyo mga kabarbers kung paano ako maghagod ng suklay at kung paano ko ipatong ang blade ng clipper sa suklay. Importante mga kabarbers, na dapat kapag naghagod tayo ay siguraduhin mong pantay at yung mga excess o mga sobrang buhok lamang ang iyong gugupitin. Dahil kapag napasobra ka ay pwede lumalim ito ay tinatawag na uka at kailangan mo na naman itong habulin, mas mapapatagal ang ating ginagawa. At gawin lamang natin ito mga kabarbers paikot, kung napapansin nyo ay paunti-unti na itong nagiging maayos at gumaganda na ang kanyang gupit, basta sundan ninyo lang mga kabarbers ang paraan ng aking paggugupit at siguradong mapapadali ang iyong paggupit. Alam ko na napakadami ang mga gustong matuto maggupit pero yung iba ay talagang nahihirapan sila. Kaya dapat ang maipapayo ko lang sa'yo, ay dapat magtiyaga ka lang sa pag-aaral ng gupit, kung hindi ka pa marunong ay ayos lang yan, lahat naman tayo nagsimula ng hindi marunong. Pero dahil nga porsigido akong matuto kaya gumawa ako ng paraan para matuto ako. Napakaraming mga bata na pwedeng pagpraktisan. Kahit mga kamag-anak mo pwede din sila kausapin na para pumayag sila na gugupitan mo sila. Pero kailangan bago mo gawin iyo ay dapat manood ka muna ng tutorial kagaya nitong video na ito, at saka mo siya gawin doon sa taong gusto mong pagpraktisan. Dahil ganun din ang ginawa ko at dyan din ako nagsimula. At ang sunod ko naman na ginawa ay ang pagbabawas ko naman sa kanyang buhok sa tuktok, depende din yan kung babawasan pa ba o hindi na. Pero sa lagay ng kanyang buhok, ay nakita ko na mas okay kapag binawasan ko siya. Dahil para bumagay, malalaman mo din kasi yan kapag ikaw na ang nasa sitwasyon mismo, konting bawas-bawas lang ang ginawa ko dito. Kailangan kasi kapag nagbawas ka ay alam mo din kung ano ang nababagay, payo ko lang ulit sa mga gusto matuto gumupit ay tiyaga sipag at magporsigi dahil alam kong kaya mo yan. Kasabihan nga kapag may tiyaga may nilaga. At itong gupit na ito ay dapat ang pag-aralan mo lalo na baguhan ka pa lang. Dahil kapag natutunan mo ito, ay mas madali ka nang matututo. Dahil ang gupit na barbers ay isa sa mga gupit na kahit kailanman ay hindi nawawala at isa din ito sa mga paborito ng mga bata, matanda at mga student. Sana ay may natutunan ka at sana ay lumakas ang loob mo, dahil sa paggupit ay minsan talaga ay di mo maiiwasang kabahan at matakot, kaya ang dapat mong gawin ay lakas ng loob. Dapat sabihin mo sa sarili mo na kaya ko. Maraming salamat mga kabarbers, bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe huwag mong kalimutan pindutin ang subscribe at bell button para updated ka sa mga bago ko pang videos na i-upload. At kung mayroon kang gustong gupit na gustong matutunan ay mag-comment ka lang at para magawa natin ang tutorial. Maraming salamat mga kabarbers, abangan ang next tutorial.